Dumating ang karwahe. Bumaba si Chinyu. Ikaw nga si Chinyu. Hindi ba? Magaling. Matipuno ang katawan. Matibay ang mga buto. Tunay ngang isang magandang binhi. Chinyu, taglay mo ang 9th grade Sacred Flame. Kung mahahasa kang mabuti, tiyak na makakamit mo ang lahat sa hinaharap. Maging ang titulong Key God ay walang sino mang makakaagaw sa iyo. Uncle Tai, masyado ka namang masigasig, sabi ni Leng Tianshuang. Ano ka ba? Isang henyo na may taglay na 9th grade Sacred Flame ay nararapat lamang na makatanggap ng ganitong pagtrato. Leng Tianshuang, dapat sana ay kasama ko ang iyong ama sa personal na pagsalubong sa iyo ngayon. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Ayos lang po, kapatid na Chinyu. Maligayang pagdating sa iyong pagsali. Ito si Bai Feifan, ang aking senior brother. Isa rin sa pinakamagagaling sa ating Holy Heart Palace. Bagamat 7th grade Sacred Flame lamang ang taglay niya. Napakahusay ng kanyang mga pamamaraan sa pagpapanday. Lalo na sa one pattern refining. Na masasabing nasa peak ng creation extreme. Masasabing bihira itong makita kahit sa loob ng 1,000 taon. Ang mas nakakagulat pa. Ang cultivation level ng aking senior brother ay umabot na sa peak ng spirit communication realm. Ang senior brother ay pala kaibigan at bukas ang pag-iisip. Siguradong magiging mabuting magkaibigan kayo ni Chinyu. Masyado ka namang mapagbigay puri. Junior sister, ako'y isang hamak na disipulo lamang. Hindi karapat dapat banggitin, sabi ni Bai Feifan. Huwag kang masyadong mapagkumbaba, kapatid na Bai. Kapatid na Chinyu. Naghanda na ako ng maigi para sa iyo ngayon. Ilang taon lang ang tanda ko sa iyo. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong sa paggawa ng gamot, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Kung gayon, aasa ako sa tulong mo. Kapatid na Bai, tawagin mo na lang akong Kuya Bai. At pumasok na silang dalawa. Sa tingin ko sa ayos ni Ji Chinyu at senior brother. Tiyak na magiging matalik silang magkaibigan. Masayang sabi ni Leng Tianshuang. Haha, nakakatuwa ang pagkakaisa sa ating Holy Heart Palace. Hindi tulad ng ibang sekta na puno ng alitan. Sabi ni Uncle Tai. Maya-maya, dinala si Chinyu sa malaking bulwagan ng Holy Heart Palace. Dalawang magandang dalaga ang sumalubong sa kanya. Tama nga ang sinabi ni Kuya Sito. Ang Holy Heart Palace ay napakatahimik at payapa. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili sa anumang bagay dito. Ngunit may ilang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Si Leng Tianshuang ay personal na disipulo ng sect master. Ang kanyang ama, si Leng Puning, ang may pinakamalakas na cultivation sa Holy Heart Palace. Masasabing kung mapapangasawa mo si Leng Tianshuang, hawak mo na ang buong Holy Heart Palace. Napakaraming nangangarap sa kanya, kaya't sa mga susunod na araw, kapatid na Chinyu, kailangan mong mag-ingat sa bawat kilos mo upang hindi ka mapahamak. May gusto ka rin ba kay Tianshuang? Kapatid na Bai, tanong ni Chinyu. Hindi, mariing tanggi ni Bai Feifan. Turing ko sa kanya ay parang tunay na kapatid. Nakatuon lamang ako sa pagpapanday at paggawa ng gamot. Hindi ko iniisip ang usaping pag-ibig. Kung ganyan ka katutok, tiyak na magiging walang hanggan ang iyong hinaharap. Tama nga pala. May mga panlabas na cultivation techniques o martial arts ba ang Holy Heart Palace? Ang mga personal na disipulo ay mahigpit na pinagbabawalang magsanay ng panlabas na cultivation techniques. Ngunit kung ito ay cultivation technique na sinanay na bago pa pumasok sa Holy Heart Palace, syempre, maaari itong ipagpatuloy. Ganoon pala, dumating na sila sa Holy Heart Palace. Pagbati sa Great Elder, Holy Maiden, Senior Brother Bai, handa na ang piging. Pakiusap na maupo na kayo. Sabi ng isang tagapaglingkod. Naupo na ang 4 sa hapag. Nasaan ang ibang mga elder at senior brothers? Tanong ni Leng Tianshuang. Ang ilan ay lumabas kasama ang Palace Master. Ang iba ay papunta pa lamang. Sagot ng Great Elder Taining. Chinyu, ngayong gabi, kumain ka at uminom hanggang mabusog. Bukas, mag-oorganisa ako ng isang marangyang seremonya ng pagpasok sa sekta para sa iyo. Kung gayon, hindi na ako magpapakahiya. Maya-maya, matapos kumain at uminom ang lahat, biglang nagpakita ng pag-aalala si Great Elder Taining. Bakit hindi pa sila bumabalik? Uncle Tai,
Anong misyon ang ginagawa ng Palace Master at ng aking ama? Tanong ni Leng Tianshuang. Sa bundok sa likod ng Holy Heart Palace, may lumitaw na isang halimaw. Ang cultivation level ng pinuno nila ay nasa ikapitong antas ng Void Breaking Realm. Hindi naman ito masyadong malakas. Ngunit ang halimaw na iyon ay napakatuso at mabilis. Ilang beses na itong lumitaw at nawala kamakailan. Kaya't ang Palace Master at ang iyong ama mismo ang kumilos. Isang demonyong halimaw na nasa ikapitong antas ng Void Breaking Realm. Kahit gaano pa ito kabilis, hindi ito kalaban ng Palace Master. Lalo na't kasama pa ang ama ni Tianshuang. Kaya nga hindi ako nag-aalala. Hayaan na natin iyon. Baka may iba pa silang ginagawa kaya naantala. Halina, ipagpatuloy natin ang pag-inom. Maya-maya pa. Tianshuang. Nakabalik na ang iyong guro. Sigaw ng isang lalaki habang pasan ang isang demonyong halimaw. Tingnan mo ako. Ang payat mo na ngayon. Aba, pamilya naman tayong lahat dito. Ano pa ang dapat ikahiya? Ikaw si Qinyu, di ba? Magaling, magaling. Hindi pangkaraniwan. Kakaiba ang iyong anyo. Haha, Tianshuang. Itong kapatid na Qinyu ay medyo malamig din. Ano? Isang Vanguard General ng Demon Race. Isang Four-Eyed Red Ape. Sabi ni Qinyu na may misteryosong ekspresyon. Four-Eyed Red Ape. Ano iyon? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng demonyong halimaw. Sabi ng Great Elder. Si kapatid na Qinyu ay tunay ngang malawak ang kaalaman. Napakabilis nito. Ngunit hindi naman gaanong mapanakit. Hindi dapat ikabahala. Sabi ng lalaking dumating. Si Leng Puning. Nakita ito ng isang babae at nagsalita. Qinyu. Ngayon ay piging ng paglilinis para sa iyo. Dapat kang uminom at magsaya. Huwag mo nang intindihin itong miyembro ng Demon Race. Ginoong Qin. Ito si Palace Master Fu Yao ng ating Holy Heart Palace, pakilala ni Leng Tianshuang. Pagbati kay Palace Master Fu Yao. Pagbati kay Elder Leng. Bagamat hindi malakas itong Four-Eyed Red Ape, hindi ito dapat lumitaw dito. Palace Master Fu Yao. Maaari ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Seryosong sabi ni Qinyu. Kung gayon, sumama ka sa akin. Tianshuang. Itong si Qinyu ay laging puno ng misteryo. Upang magawang ganito si Qinyu. Ang Four-Eyed Red Ape na ito ay tiyak na hindi simple. Samantala, si Bai Fei Fan ay hindi mapakali. Ano bang ginagawa ng Qinyu na iyon? Sa silid ni Palace Master Fu Yao. Qinyu. Tayong dalawa lang ang nandito ngayon. Sabihin mo ng diretso kung ano man ang iyong sasabihin. Ang katawan ng Four-Eyed Red Ape ay matipuno. Matalas ang pandinig at paningin. Tuso ang pag-iisip. Isa ito sa iilang uri ng Demon Race na may mataas na talino. Dahil dito, itinalaga sila ng Demon Race bilang mga general na responsable sa pagmamanman sa teritoryo ng human race. Ang layunin ay magpadala ng impormasyon pabalik sa Demonic Red Tide. Demonic Red Tide, nagulat ang Palace Master. Sa nakaraang buhay ko, bago lumitaw ang malaking bilang ng Demon Race, sunod-sunod na lumitaw ang mga Four-Eyed Red Ape sa teritoryo ng human race. Sa simula, hindi handa ang human race. Itinuring lamang silang mga ordinaryong demonyong halimaw. Ngunit habang dumarami sila, napagtanto ng human race ang kabigatan ng sitwasyon. Pagkatapos lumitaw ng mga Four-Eyed Red Ape, nagsimulang lumitaw ang mas maraming malalakas na demon race sa teritoryo ng human race. Sa huli, sinalakay ng Demonic Red Tide ang human race, na nagdulot ng matinding pinsala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maagang lumitaw ang Four-Eyed Red Ape kaysa sa nakaraang buhay ko. Ang tinatawag na Demonic Red Tide ay ang pag-usbong ng hindi mabilang na mga demonyong halimaw mula sa lupa, na sumasalakay sa teritoryo ng human race. Hindi mabilang ang mga demonyong halimaw na ito. At napakatuso pa, kung darating ang Red Tide, dugo ang agos na parang ilog sa Holy Heart Palace, at magiging bundok ang mga buto. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos lumitaw ng Four-Eyed Red Ape, hindi lalampas sa isang buwan ay lilito din ang hukbo ng Demonic Red Tide. Palace Master Fu Yao, mangyaring maghanda ka agad. Paano kita paniniwalaan? Nasa sa iyo ang paniniwala o hindi.
Naalala ng Palace Master ang sinabi ni Yang na si Qin Yu ay may hindi mabilang na mga lihim na alas at napaka-misteryoso. Kung totoo ang sinasabi niya, sige, paniniwalaan kita, sumama ka sa akin. Dinala niya si Qin Yu sa isang lihim na silid. Maya-maya, tinipon na ang mga elder. Bukod kay Great Elder Taining at Second Elder Leng Puning. May dalawa pang iba, ang Third Elder Mo Lin Feng at ang Fourth Elder Ren Qing Feng. Na napaka-misteryoso. Qin Yu, pakiusap na ipaliwanag mo ng detalyado ang impormasyon tungkol sa mga vanguard ng Demon Race, sabi ng Palace Master. Sige, dito unang lumitaw ang mga vanguard. Sa likod ng bundok ng Holy Heart Palace. Itong si Qin Yu ay puno ng misteryo. Baka natuklasan na niya ang aking pagkatao. Sinabi ba niya ito sa Palace Master, hindi mapakiling naisip ni Bai Feifan. Chulin, baka nabisto na ako. Huwag kang basta-basta lalapit sa akin. Second Divine Son, huwag po kayong magalit. Mayroon akong concealment technique na itinuro ng aking guro. Na itatago ko ang aking presensya. Tiyak na hindi ako mabibisto. Second Divine Son, mukhang hindi ka mapakali. Tama ba? Mas mabuting sabihin mo sa akin ang mahahalagang bagay. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Second Divine Son, huwag kayong magalit. Huwag kayong mag-alala na matutuklasan ni Qin Yu ang inyong pagkatao. Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na nakatanggap ako ng balita mula kay Ren Qing. Si Qin Yu ay lihim na nakipagkita sa Palace Master. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa ibang napakahalagang bagay. Anong bagay iyon? Ang demonic red tide ay malapit nang lumitaw sa Holy Heart Palace. Sa pagkakataong ito, para sa ating Extreme Sun Sect, ito ay isang napakagandang pagkakataon na bihira lamang dumating. Kapag dumating ang Demon Race, magkakaroon ng malaking labanan sa pagitan ng Holy Heart Palace at ng Demon Race. Ang Extreme Sun Sect natin ay manunood lamang mula sa malayo. Kung mapinsala ng husto ang Holy Heart Palace, sasamantalahin natin ang pagkakataon na isanib sila sa ating Extreme Sun Sect. Haha, bago pa siya matapos magsalita, sinunggaban ni Bai Feifan ang kanyang leeg. Si Ren Qing Feng ay tauhan mo pala. Sinabi ko na, ang Holy Heart Palace ay akin. Nandito ka at nagpaplano. Gusto mo ba akong galitin? Kapag nawasak ang Holy Heart Palace, ang pinakamalaking karangalan ay mapupunta sa iyo. Second Divine Son, ang kailangan ko lang ay si Qin Yu. Dahil ba sa 9th grade Sacred Flame? Wala akong talento sa pagpapanday tulad mo. Second Divine Son. At wala rin akong talento sa martial arts tulad ng First Divine Son. Kung palalampasin ko ang 9th grade Sacred Flame, baka habang buhay na akong hindi makakabangon. Ngunit kung mapupunta sa iyo ang 9th grade Sacred Flame, hindi ba't magkakaroon lang ako ng isa pang malaking kaaway? Maaari akong manumpa sa Heavenly daw. Kapag nakuha ko na ang 9th grade Sacred Flame, agad akong aalis sa Extreme Sun Sect at didiretso sa Purple Flame Empire. Sa ganitong paraan, mapapanatag ka na ba? Kung gayon, pagkatapos ng lahat ng ito, mapapasa iyo ang 9th grade Sacred Flame. Maraming salamat, Second Divine Son. Ako, si Chulin, ay bumabati rin sa iyo. Second Divine Son, sa pagkakamit ng Holy Heart Palace, ako ay susuporta mula sa anino. Paalam na po. Pagkaalis ni Chulin, ngumisi si Bai Feifan, 9th grade Sacred Flame, isang basura na tulad mo. Karapat-dapat ka ba? Ilang araw ang lumipas, sa tarangkahan ng Holy Heart Palace. Nagkalat na ang mga sundalo na nagbabantay. Dahil lang sa isang salita ni Qin Yu. Kailangan nating lahat magbantay. Anong demonic red tide? Ngayon ko lang narinig iyan. Nakakapagod, reklamo ng isang sundalo. Sa loob ng Holy Heart Palace. Palace Master Fuyao. Ano na ang progreso? Tanong ni Qin Yu. Naabisuhan ko na ang lahat ng kalapit na sekta upang magtayo ng isang linya ng depensa para sa human race. Kung totoo ang sinabi mo, malamang ay may mga bagong balita na darating. Biglang may tumakbong pumasok. Palace Master. Nagpadala ng mensahe ang Elder. 100 milya sa hilagang kanluran ng Holy Heart City. May natuklasang mga demonyong halimaw. Lahat sila ay nasa ikatlong antas ng Spirit Communication Realm. Mahigit 100 ang bilang. Kung gayon,
Lumitaw na nga sila. Ipadala ang balita kay Elder Leng. Palakasin ang depensa. Kasabay nito, abisuhan ang lahat ng malalaking sekta. Unang bugso pa lamang ito ng mga demonyong halimaw. Malamang ay mas marami at mas malalakas pa ang susunod. Mukhang kailangan ko na ring kumilos. Qin Yu, may isa pa akong bagay na hihilingin sa iyo. Sabihin niyo lang po, Palace Master, huwag kayong mag-atubili. Mayroon akong anak na babae. Ang pangalan niya ay Yetong. Umaasa ako, Qin Yu, na maaari mo siyang isama. Napakalakas ng kanyang talento, ngunit mainitan ang kanyang ulo at mahilig lamang makipaglaban. Umaasa ako, Qin Yu, na matutulungan mo siyang kontrolin ang ugaling ito. Sige, tutuparin ko ang kahilingang ito. Maraming salamat, Qin Yu. Ang aking anak na si Yetong ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Sa totoo lang, alam ko rin naman na ayaw ni Qin Yu na sumali sa Holy Heart Palace. Hindi may kakaila ang talino ng Palace Master. Nahulaan niyo po pala, si Qin Yu ay may malaking kapalaran mula sa Great Wilderness. Ang Holy Heart Palace, sa anumang paraan, ay hindi kayang panatilihin si Qin Yu. Ang pagsali ni Qin Yu sa Holy Heart Palace ay malamang dahil sa Holy Heart Pond. Tama ba? Si Palace Master Fu Yao ay isang matalino at matalas ang pag-iisip. Tunay ngang hindi nababaliwala ang kanyang reputasyon. Kailangan ko ang Holy Heart Pond para mag-cultivate sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ay aalis na ako kagad. Ang Holy Heart Pond ay nakapagpapatibay ng mga meridian at buto ng isang martial artist. At may malaking epekto sa pagpapatibay ng katawan. Bagamat malakas ang aking katawan, maluwag ang aking mga litid at buto. Kaya tumaasa ako na sa panahong ito. Matutulungan ni Qin Yu si Yetong. Bago ka umalis, magtuturo ako ng isang martial technique kay Yetong. Kung magagawa niyang ma-master ito hanggang sa perfection, tiyak na makakamit niya ang tagumpay sa hinaharap at hindi niya bibigwin ang Palace Master. Ang kapalaran mula sa Great Wilderness ay tunay ngang nakakainggit. Qin Yu, si Yetong ay naghihintay na sa iyo sa training ground. Sige, maya-maya, dumating si Qin Yu sa training ground. Biglang may 2 patagang sandata, hidden weapons, na sumibat patungo sa kanya. Ngunit madali niya itong nasalo. Isang serye pa ng mga patagang sandata ang sumunod. Lumilikha ng pagsabog, ngunit madaling naiwasan ni Qin Yu. Taglay mo ang 9th grade Sacred Flame at may kapalaran ka mula sa Great Wilderness. Pero ganyan ka lang pala, may pagmamaliit na sabi ni Yetong. Sinusubukan mo ba ako? Sinabi ng aking ina na kailangan kong sumama sa iyo para magsanay. Pero bakit parang mas mahina ka pa sa inaakala ko? Yetong, ang unang aral na ituturo ko sa iyo ay kahit kailan. Hindi ka dapat magpabeya sa iyong pagiging alerto. Biglang may mga kid nang lumabas mula sa ilalim at iginapos ang mga kamay at paa ni Yetong. Hindi makagalaw ang katawan ko. Talo ka na. Alam mo na pala mula pa sa simula na ang mga atake ko ay pain lamang. Kaya naglagay ka na ng restriction formation sa ilalim para hintayin akong mahulog sa bitag. Madaling turuan ang bata, sabi ni Qin Yu sabay tapik sa ulo nito ng paulit-ulit. Talo na ako. Ang lakas mo pala. Pwede mo na bang alisin ang selyo? Isang pitik lang ng daliri ni Qin Yu at nawala na ang formation. Tara na. Maya-maya, narating na nila ang Forest of Suffering Heart. Qin Yu, narinig ko na maganda ang relasyon ninyo ni Sister Tian Shuang. Gusto mo rin bang payuhan ako na lumayo sa kanya? Tanong ni Yetong. Hindi. Sa tingin ko, bagay naman kayo ni Sister Tian Shuang. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa isang tao. Sino? Si Bai Feifan. Bakit siya? Nalilin lang ni Bai Feifan ang iba. Pero hindi ako. Sa tuwing malapit ako sa kanya, nakakaramdam ako ng isang napakadilim na aura. Tiyak na hindi siya mabuting tao. Wala pa nga lang akong ebidensya ngayon. Ang talas ng pakiramdam mo. Siyempre, kaya kung gusto mong magkatuluyan kayo ni Sister Tian Shuang, kailangan mong mag-ingat kay Bai Feifan. Ikaw naman, may naghihinala ba sa'yo? Wala. Ano sa tingin mo ang pagkatao ko? Napakatibay ng aking pakiramdam sa tao. Ikaw ay matuwid ang puso. Isang taong mapagkakatiwalaan. Kung hindi tatutol si Sister Tian Shuang, pwede rin akong maging kapareha mo.
KHMM. Nagbibiro lang ako. Halika na. Haha. Gusto mo akong paglaruan? Bata ka pa. Qin Yu. Maya-maya, isang binata ang sumalubong sa kanila. Kayo po ba si Miss Ye at Ji Qin ng Holy Heart Palace? Ako po si Xing Zuan, ang nangungunang disipulo ng Black Tiger Sect. Ang lugar na ito sa paligid ng Forest of Suffering Heart ay mahigpit ng nababantayan. Walang anumang pagkukulang. Xing Zuan, kilala kita. Ikaw ang talentadong binata na bihira lang lumitaw sa loob ng 100 taon sa Black Tiger Sect. Nandito ka, kaya panatag na ako, sabi ni Yetong. Xing Zuan, bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Pero hindi ko maalala sa ngayon. Naisip ni Qin Yu. Anong talento? Kumpara kay Miss Ye at Ji Qin. Malayo pa ako. Sumunod po kayo sa akin. Inayos ko na ang lugar na inyong tutuluyan. Salamat sa paggabay mo sa amin. Itong si Xing Zuan. Mukhang tapat at mahinahon. Pero hindi maliit ang kanyang mga pakana. Bawat salitang binibitawan niya ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang leader. At itong si Yetong. Napakadaling maniwala. Dumating ang gabi. Nag-iihaw ng manok si Qin Yu. Qin Yu, sa tingin mo ba ay may lilito na demon race ngayong gabi? Tanong ni Yetong. Kung ano ang dapat dumating ay darating. Ipagpalagay na nating hindi sila darating ngayong gabi. Pero sa mga susunod na araw ay lilito din sila. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Xing Zuan. Si Xing Zuan ang nangungunang disipulo ng Black Tiger Sect. 20 taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Dati, anak lamang siya ng isang ordinaryong magsasaka. 5 taon na ang nakalilipas. Sumali siya sa Black Tiger Sect. Dahil sa kanyang pambihirang talento. Taglay niya ang 7th grade Sacred Flame at likas na sword body. Ang lakas ng kanyang talento ay lumalamang pa nga sa akin. Malamang ngayon ay nasa void breaking realm na ang kanyang cultivation. 5 taon na ang nakalilipas. Sinubukan siyang kunin ng aking guro. Ngunit tumanggi siya. Isang Son of Heaven na tulad niya. Medyo nakakapanghinayang na manatili sa Black Tiger Sect. Anak ng magsasaka na biglang umangat. Black Tiger Sect. Bakit hindi ko maalala ang pangalang ito? Naisip ni Qin Yu. Tama. 1 taon na ang nakalilipas. Si Xing Zuan, gamit lamang ang peak ng Spirit Communication Realm Cultivation, ay nagawang patayin ng isang demonyong halimaw na nasa 3 antas ng Void Breaking Realm. Dahil din sa pangyayaring ito kaya lalong kumalat ang kanyang pangalan. Alam ko na, sigaw ni Qin Yu. Qin Yu, ano bang sinisigaw mo? Nahulog tuloy ang hita ng manok ko. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa maraming pagsalakay ng demonic red tide. Malaki ang naging pinsala sa human race. Kasabay nito, dumami rin ang mga malalakas na demon race. Ang mga tusong demon race ay nagsimulang hikayatin ang mga tao na maging especially iya para sa kanila. Nangangako ng maraming benepisyo. Maraming tao ang nahikayat. At ginamit pa ng demon race ang mga kabataang tao bilang mga kasangkapan na ipinasok sa iba't ibang sekta. At isa sa mga pinakatanyag na traidor ng human race ay ang Host Sword Human Butcher. Napaka-misteryoso ng kilos ng taong ito. Malakas ang cultivation. At malupit ang mga pamamaraan. Hindi bababa sa 1 milyon ang namatay na tao sa kanyang mga kamay. Ngunit dahil napakagaling niyang magtago, kakaunti lamang ang alam ng mundo tungkol sa kanya. Naaalala ko lamang ng bahagya. Mababang pinagmulan. Biglang umangat. Likas na sword body. Ipinanganak sa Chan Dynasty. Si Xing Zuan, siya nga ang Ghost Sword Human Butcher. Si Xing Zuan ang kasangkapang ipinasok ng demon race. Ngunit sa panahong ito, hindi pa nagtatraidor si Xing Zuan sa human race. Biglang may malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Dumating na ang demon race. Sa kabilang panig ng Forest of Suffering Heart, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga demonyong halimaw. Lumaban din ang mga tao. Biglang nilamon ng isang malaking demonyong halimaw ang grupo ng mga tao. Ngunit biglang may isang higanteng espada na bumagsak at pinatay ang halimaw. Si Xing Zuan. Dumating na si Xing Zuan. Mga kapatid, sugod, patayin ang mga demonyo. Isang flowing light sword technique ang ginamit ni Xing Zuan at nag-api niya ang grupo ng mga demon race. Talagang umunlad na ang cultivation ni Xing Zuan.
Ang flowing light sword technique na ito ay sarili niyang likha. Marahil ay umabot na ito sa high-grade profound rank. Nasa unang antas pa lamang siya ng void-breaking realm pero nagawa ng maunawaan ang ganitong sword skill. Nakakatakot talaga ang likas na sword body, sabi ni Yetong. Ang galing mo, Xing Zuan, papuri ni Yetong. Ilang mahihinang halimaw lang iyon. Walang kwenta, sabi ni Xing Zuan. Ji Qin. Kailangan pa ba nating manatili sa Forest of Suffering Heart? Bago dumating ang Red Tide, tiyak na may ilang pangbugso ng mga vanguard. Ang mga lumabas mula sa lupa kanina ay mga ground-burrowing armored beasts. Hindi sila dapat katakutin. Ang mga susunod na halimaw ay mas nakakatakot pa. Mukhang ang mga susunod na araw ay hindi magiging mapayapa. Biglang napansin ni Xing Zuan ang isang bagay na kakaiba. Kailan ako nasugatan? Hindi ka pa ba magpapagaling? Masama kapag pinabayaan mo iyan. Sabi ni Yetong. Tama si Miss Ye. Mauuna na ako. Magpahinga na kayong dalawa. Ganoon pala. Nahulog si Xing Zuan sa bitag ng mga demon race, naisip ni Qin Yu. Marahil ay dahil ito sa Red Scorpion. Ang Red Scorpion ay isang espesyal na nilalang sa demon race. Mayroon itong katawan ng tao at buntot ng alakdan. Napakagaling magtago. Dahil sa taglay nitong supernatural na lakas. Kaya nitong kontrolin ang kaluluwa ng tao. Madalas itong pumuslit sa larangan ng digmaan para lihim na atakihin ang mga malalakas na human race. Na nagiging sanhi ng kanilang pagkalito at pagsali sa demon race. Sa likod ng bawat Red Scorpion ay may isang strategist na tumutulong gumawa ng mga plano. Ang demon race strategist na ito ang may hawak ng lahat ng impormasyon tungkol sa demonic Red Tide. Kung mahahanap ko ang strategist, mahahanap ko rin ang pangunahing kampo ng demonic Red Tide. Sa nakaraang buhay ko, narinig kong may lumitaw na isang demon general strategist sa Forest of Suffering Heart ng Holy Heart Palace. Sinubukan ko lang ang aking swerte. Hindi ko inaasahang totoo pala. Sa grupong ito ng demonic Red Tide, ang pinakamalakas ay hindi lalampas sa peak ng void-breaking realm. Kahit pa ang strategist ng demon race. Malamang ay kaya ko siyang patayin. Sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, nakuha na ni Xing Zuan ang aking divine ability. Pagkatapos nito, kailangan na lang nating maghintay ng tamang pagkakataon. Si Xing Zuan ay may innate sword body, na magdadala ng maraming benepisyo sa demon race. Napakagaling ng ginawa mo. Pagkatapos nating makuha ang Holy Heart Palace, iuulat ko ito sa Reyna para mabigyan ka ng karampatang gantimpala. Maraming salamat, Sky Tiger General. Narinig ko na sa pagkakataong ito. May isa pang nagngangalang Qin Yu na may taglay na 9th grade Sacred Flame. Gusto kong makuha ang taong iyon. Ang 9th grade Sacred Flame ay likas na kalaban ng aking talento. Baka, kahit 9th grade Sacred Flame pa iyan, hindi mataas ang kanyang cultivation level. Kaya hindi niya magagamit ang tunay na lakas ng Sacred Flame. Tiyak na magtatagumpay ito. Bukod pa riyan, may plano na ako. Magpapadala ako ng isang piling grupo para tumulong. Maya-maya, ang Sky Tiger General ay tunay ngang napakatalino. Tiyak na magtatagumpay ako sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito na salakayin ng demonic Red Tide ang teritoryo ng human race. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa akin. Si Sky Tiger. Napatunayan sa Reyna na ako ang pinakakarapat dapat na maging isa sa 4 Heavenly Demon Generals sa hinaharap. Haha, ilang araw ang lumipas. Sa Forest of Suffering Heart pa rin. Abala sa pakikipaglaban ng grupo ni Qin Yu. Magaling, Yetong. Sa pangalawang beses mong pagharap sa mga demonyong halimaw. Medyo nag-aalangan ka pa, pero sa ikaapat na bugso na ito. Ang husay mo na, sabi ni Qin Yu. Qin Yu. Ang martial technique na itinuro mo sa akin. Galing din ba sa Great Wilderness? Kailangan mo lang sanayin ang martial technique na ito hanggang sa perfection. At sa loob ng Holy Heart Palace, walang sino mang makakatalo sa iyo. Masyado mong minamaliit ang Holy Heart Palace. Pero salamat pa rin. Pag-iisipan ko kung paano kita pasasalamatan. Baka, magbayad na lang ako gamit ang aking sarili. Lumapit siya kay Qin Yu. Hindi naman kailangan hanggang dyan. Mabilis na umatras si Qin Yu. Qin Yu, ang cute mo kapag ganyan ka. Baka gusto mong magkapatira na lang tayo.
Mula ngayon, ikaw na ang aking mabuting nakababatang kapatid. Napangiwi si Chinyu. Chinyu, gaano pa katagal bago sumalakay ang demonic red tide? Bago dumating ang demonic red tide, may 7 pang bugso ng pag-atake. Pagkatapos ng mga pain, darating na ang tunay na red tide. Kung bibilangin sa araw, malamang sa loob ng kalahating buwan pa. Kakaiba, nasa ika-4 na bugso na ng pag-atake. Pero hindi ko pa rin mahanap ang bakas ng Red Scorpion. Taglay ko ang 9th grade Sacred Flame. At nasa Holy Heart Palace pa ako. Hindi ba dapat kumilos na ang Red Scorpion? O baka naman nawala na ang aking pang-akit? Biglang nagulat si Xing Zuan. Miss Ye, Ji-chin. May malaking problema. 3 milya mula rito. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga piling demon race. Ang cultivation level nilang lahat ay nasa ika-7 antas ng Spirit Communication Realm. Sa kasalukuyan, sa kampo ng Iron Profound Sect, mahigit 50 disipulo mula sa 4 na malalaking sekta ang halos naubos na. Ilan ang bilang nila? May isang disipulong nakaligtas at nagulat. Pakitingnan po ninyo. Ipinakita ni Xing Zuan ang isang token. Ang grupong ito ng mga demonyong halimaw ay may kabuoang 16. Sa kasalukuyan, nahati na sila sa 2 direksyon. Tayo ang pinakamalapit sa kanila. Kaya kailangan natin silang puksain sa lalong madaling panahon. Miss Ye, Ji-chin. Hindi ko kayang mag-isang puksain ang parehong grupo. Kaya ang natitirang grupo ay ipinapaubaya ko na sa inyong 2. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala. Kung 8 demonyong halimaw lang na nasa ika-7 antas ng Spirit Communication Realm. Kayang-kaya namin ni Chinyu, sabi ni Yetong. Dumating na. Ang grupong ito ng mga piling demonyong halimaw ay marahil ang mga personal na bantay ng Demon General. Miss Ye, ang lokasyon ng natitirang grupo ng mga demonyo ay nasa loob ng command token na ito. Mauuna na ako. Pakiusap na mag-ingat kayong 2. Pagkatapos nating maitaboy ang mga demonyo, tiyak na iimbitahan ko kayong 2 para magdiwang ng 3 araw at 3 gabi. Lumipad palayo si Xing Zuan. Chinyu, tara na. Maya-maya, narating na nilang 2 ang kapatagan na naging larangan ng digmaan. Sa panig ng human race, sira-sira na ang lahat, nagkalat ang mga patay. Sa nakaraang buhay ko, mas malala pa ang pinsalang idinulot ng demonic red tide kaysa ngayon. Malungkot na sabi ni Chinyu. Bilisan na natin. Kailangan nating tugisin at lipulin ang mga demonyong iyon. Sabi ni Yetong, ginamit niya ang command token para hanapin ang lokasyon ng mga demonyo. Nasa kabundukan sa unahan sila. Tara na. Maya-maya, narating na nila ang kabundukan. Napakakapal ng demonic chi. Malamang malapit lang sila. Hindi. Napapaligiran na tayo. Biglang lumitaw ang mga kalaban. Itong mga malatigreng demon race ay hindi nasa ika-7 antas ng Spirit Communication Realm. Kundi nasa peak ng Spirit Communication Realm. Hindi lang 8 ang bilang nila, kundi 10, at ang mga mababang antas na demon race sa likuran ay hindi bababa sa 1,000. Sampain, nahulog tayo sa bitag, mga taksil na demon race, sigaw ni Yetong. Kung 8 lang sila, kaya natin silang patayin. Pero ngayon, napakarami nila, kahit nagawang patayin ni Chinyu ang isang peak Spirit Communication Realm na ninuno. Sa pagharap sa 10 peak Spirit Communication Realm na demon race kasama ang libu-libong nasa Spirit Communication Realm. Kahit ibuhos pa niya ang lahat ng lakas, hindi kami makaka-atras ng ligtas. Lubhang nag-aalala si Yetong. Mukhang ito na lang ang paraan. Nagsimulang magpalabas ng lakas si Yetong. Chinyu, bubuksan ko ang daan. Dalhin mo agad pabalik ang balita. Kung mamatay ako, tiyak na ipaghihiganti mo ako. Sumugod siya, ngunit hinawakan ni Chinyu ang kanyang kamay at hinayla pabalik. Mga hamak na hipon at tulya lamang sila. Bakit kailangang magkaroon ng madamdaming pamamaalam? Chinyu, alam kong napakalakas mo, pero sa harap ng ganito karaming demonyong halimaw, gaano ka man kalakas? Sa panahong ito, hindi mo pa nasasaksihan ang aking lakas. Tingnan mong mabuti. Nagpalabas ng spirit power si Chinyu at inilabas ang War God Spear. Magiging napakagwapo ko. Huwag kang mai-inlove sa akin. Ha? Sumugod ang magkabilang panig. 9 Heavens Divine Thunder Spear.
Third form, Divine Ghost. Isang malakas na atake ang pinakawalan ni Chinyu na tumama sa grupo ng mga demonyong halimaw. Tapos na, may kumpiyansang sabi ni Chinyu. Ikaw, isang tira mo lang, hindi makapaniwalang sabi ni Yetong. Sinabi ko na sa iyo. Ang astig ng teknik na ito. Ang Nine Heavens Divine Thunder Spear. Mula sa ikatlong anyo pataas. Ay nasa low-grade heaven rank na. Hehe, ang astig talaga. Sa di kalayuan. Nanunood ang Red Scorpion. Ang mga piling demon race ko, ganito na lang nawala. 10 Sky Tiger Guards kasama ang libu-libong demonyong halimaw. Sa isang tira lang. Natapos na. Ginamit ng Red Scorpion ang buntot nitong may lason para atakihin si Chinyu. Tagumpay. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kalakas si Chinyu. Ngunit natapos ko na rin ang aking misyon. Mas malakas ka. Mas pabor sa aming panig. Darating ang araw. Ang iyong sandata ay itututok mo sa iyong sariling lahi. Ang mga bangkay sa ilalim ng iyong mga paa ay magiging bundok. Chinyu, ikaw ang magiging pinakamalakas na sandata ng aming lahi. Nawala ang Red Scorpion. Tapos na. Tara na. Oras na para bumalik, sabi ni Chinyu. Ang weird ng taong ito. Hindi mapakilang naisip ni Yetong. Makalipas ang ilang sandali, sa base ni Xing Zuan. Sa susunod, siguraduhin mong hindi mali ang impormasyon. Ha, galit na sabi ni Yetong. Alam mo ba kung gaano kapanganib yun? Kasalanan ko. Tinitiyak kong hindi na mauulit pa. Kapatid na Chin. Mapapatawad mo ba ako? Sabi ni Xing Zuan. Ano ka ba? Mula ngayon, tayo ay magkapatid sa iisang hanay ng labanan. Ang pagbuo ng kinabukasan ay nakasalalay sa ating pagtutulungan. Kapatid na Chin. Tama ka. Medyo nailang na sabi ni Xing Zuan. Kayong dalawa talaga, napailing na lang si Yetong. Kapatid na Chin. Mag-usap tayo mamayang gabi. Sige, sige. Pagsapit ng gabi. Naghihintay na si Xing Zuan. Kapatid na Chin, sa hinaharap, tayong dalawa ang magiging pinakamahusay na katulong ng Sky Tiger General. Umaasa pa rin ako sa patnubay ni Kuya Xing Zuan. Magaling, haha. Kailan kaya ako dadalhin ni Kuya para makaharap ang general? Huwag kang mag-alala, aayusin ko iyan. Susunod, maglulunsad ang Sky Tiger General ng isang malakihang pag-atake. Sa oras na iyon, kapag naitaboy nating dalawa ang mga demonyong ito, makakagawa tayo ng malaking karangalan. Dahil dito, tataas ang ating reputasyon sa human race. Kapag nakuha na natin ang mahahalagang posisyon sa human race, syempre, ipapatawag tayo ng Sky Tiger General. Itong si Sky Tiger General, hindi maikakailang isang strategist, at napakatyaga pa. Mukhang hindi ako maaaring umasa kay Xing Zuan, naisip ni Chinyu. Halika, ikukwento ko sa iyo ng detalyado ang susunod na plano. Sa di kalayuan, lihim na nagmamasid si Chulin. Hindi ko inaasahan na bukod kay Chinyu, itong si Xing Zuan ay kasapi rin pala ng Demon Race. Ngunit tunay ngang tinutulungan ako ng langit. Hindi ko inaasahan na ang bugso ng demonic red tide na ito ay plano pala nilang dalawa. Noong una, gusto ko lang gamitin si Bai Fei Fan para makuha ang Holy Heart Palace. Pero ngayon, mukhang hindi ko na kailangang gawin iyon. Bumalik sa kampo, mahimbing nang natutulog si Yetong. Para mahanap ang lokasyon ng Sky Tiger General, kailangan kong makarating sa ikalawang antas ng Void Breaking Realm sa maikling panahon para magising ang Kuiniyo. Kapag nagkaroon na ako ng Kuiniyo, magagamit ko ang divine ability nito para hanapin ang Sky Tiger General at pagkatapos ay puksain siya. Nagsimulang mag-cultivate si Chinyu. Pumasok siya sa kanyang inner world. Oras na para gamitin ang mga 8th grade pills na ito. 10 8th grade pills ay sapat na para makarating ako sa ikatlong antas ng Void Breaking Realm. Noong una, plano kong hintayin pang lumakas ang aking mga litid at buto bago ko ito inumin. Pero ngayon, hindi na ako makapaghintay pa. Mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhwa Balita.